Ang pag-aalaga ng hayop ay isa sa malaking sektor ng agrikultura dahil dito nanggagaling ang iba't ibang uri at klase ng supply ng karne at iba pang pangangailangan, hindi lang dito sa ating bansa, pati na rin sa iba't ibang panig ng ating mundo. Nandito tayo ngayon sa Barangay Pinaot sa Deposo, Bulacan para interviewin si Tatay Marlon San Vicente, 46 years old, na nag-aalaga ng mga iba't ibang uri ng hayop. Tay, magkano po yung naging source niyo sa pag-aalaga ng mga hayop? Nung pag-uumpisa pa lang, Opo, may 1,000 po. Bali, ano po yung mga kinaharap niyo na problema simula po nung pag-aalaga niyo hanggang sa kasalukuyan? Bali, yung yung pagtatay niya, tapos kung tisipon, yun ang naging galang pangalan. Bakit po baboy yung or kambing yung napili niyo alaga? Bali, mga ganyan kasi, kay baboy saka dito na yung mga mistis ng baboy saka kambing. Low maintenance pero kumikita naman. Mas may titipid ko sa maintenance nila kaya sa mga pure. Ano po yung mga pinapakain niyo sa kanila? Misan, konting feed saka misan yung kangkong. Ano po yung dahilan niyo bakit po kayo nag-aalaga ng mga hayop? Katulad po ng kambing at baboy. Malaking bagay na tutulong sa hanap mo kayo kasi panagbibinta ka okay na. Naitutulong na din po sa pamilya niyo. Oo, malaking bagay. Kasi panagbibinta ka, lahat ng pangangailangan mo, yan mo din makukuha eh. Opo. Paano niyo po nililinis po yung yung baboy niyo po? Yung Paano? ginagamit po. Yung ginagamit niyo pong panlinis po sa baboy dyan. Bali yan, tubig sa ini-spray lang tapos pinapaliguan bawat araw para maging malinis sa akin. About naman po dun sa health ng mga inaalagaan niyo po, paano po yung ginagawa niyo pag nagkakasakit po sila? Pag Nagkakasakit po. bali sinasaksakan ng gamot, may mga gamot naman na nakalapar. Anong klase po yung kayo? Isa si Paul yun, amoxicillin. Pag pagpapatama ng mga vitamins. Tay, paano po kayo nagbebenta? Inibabaya ang pumupunta rin pag may mga alis na talaga. May mga middleman po ba kung saan kayo nagbebenta? Dito lang din, mga pangkate. Ano po ba, may plano pa po ba kayong baguhin yung mga inaalagaan niyo o yun na po sila? Para sa akin tama na yan kasi kung mag-aalaga ako ng mare, maraming yan. Panang yan, may magtatapang ng mga takip. Merak na. Isa si Tatay Marlon San Vicente na nagpapatunay na ang pag-aalaga ng hayop ay hindi lang mahalaga dahil isa ito sa sektor ng agrikultura, kundi dahil nagbibigay din ito ng iba't ibang uri ng trabaho at libangan na nagdudulot ng labis na kasiyahan. Maraming salamat! Help